Humiling na ang Office of the Ombudsman ng red notice mula sa Interpol. Gayon din ang pagkansela ng pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Naghain na ang Office of the Ombudsman ng request sa Interpol para maglabas ng red notice laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, kasama sa mga isinumiteng dokumento nitong Martes ang mga kaso laban kay Ko at 17 iba pa. Gayon din ang hiling na agarang i-raffle ang mga ito sa hukuman. Humingi kami sana ng special raffle na sana gawin today or tomorrow para po ang Sandigan Bayan pwede nang mag-issue ng warrant of arrest. Dagdag pa ni Clavano, nasa unang yugto pa lamang sila ng proseso pero maaari nang hilingin sa Sandigan Bayan ang pagkansela ng pasaporte ni Ko habang umuusad ang kaso. Aniya, kapag nakansela ang pasaporte, lalong lilimitahan ang paggalaw ni Ko at hindi na ito makakabiyahe sa ibang bansa. Maaari rin umanong humiling ang ombudsman ng Interpol Red Notice para mas mapaigting ang paghahanap sa kanya. May standing warrant po at on the basis po of that warrant, marami po tayong remedies. Pwede rin po tayong humingi ng Interpol Red Notice kung saan pwede nang actively hanapin si Ginoong Zaldico kung saan man siya. And yung obligasyon po ng isang bansa kung may Interpol Red Notice ay arestuhin ang isang tao at i-deport or i-extradite. Nitong Martes, naghain na rin ng unang bugso ng mga kaso ang ombudsman laban kay Ko, ilang dati at kasulukuyang opisyal ng DPWH at mga board member ng SunWest Group Holdings dahil sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Kinakasuhan sila ng malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si Ko ay may hiwalay pang kasong graft dahil sa umano'y pagtanggap ng di kinakailangang benepisyo mula sa proyekto. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.